Si Paciano Rizal ay isang heneral ng hukbong revolusyonaryo sa ilalim ni Emilio Aguinaldo at ang nakatatandang kapatid ni Gat Jose Rizal. Pero, sino nga ba si Paciano Rizal? Si Paciano Rizal Mercado ay isinilang sa Calamba, Laguna noong ika-9 ng Marso taong 1851. Siya ay pangalawa sa 11 anak ng mag-asawang Francisco Mercado at Teodora Alonzo. Siya rin ang tanging kapatid na lalaki ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Gat Jose Rizal. Tulad ni Jose, ang kanilang ina na si Teodora Alonzo ang unang nagturo sa kanyang bumasa at magsulat. Pagkatapos, ipinadala siya sa Biñan, Laguna upang mag-aral ng Latin sa ilalim ng pagtuturo ni Maestro Justiniano Aquino Cruz. Bata pa lang ay namulat na siya sa pang-aabuso ng pamahalaang kolonyal sa mga Pilipino, kasama sina Felipe Buencamino at Gregorio Santiago. Sila ay nagtatag ng La Juventud Liberal, isang organisasyong reformista ng mga mag-aaral na nagtatrabaho sa ilalim ng direksyon ng Comite de Reformadores, na kung saan isa sa mga pinuno ay si Padre Jose Burgos. Kabilang sa kanilang mga gawain ay ang lihim na ipamahagi ang mga kopya ng reformang papel, ang El Eco Filipino, habang nagpapanggap na Zacateros. Kalaunan, dinala siya sa Maynila upang mag-aral ng bachiller ng sining sa Colegio de San Jose, ngayon San Jose Seminary ng Ateneo de Manila University, kung saan ay naging guro niya rito si Padre Jose Burgos. Napalapit siya sa pari at naging kaibigan nito, naging housemate rin siya nito nang manirahan siya kasama nito habang nag-aaral sa Colegio de San Jose. Nang mamatay ang kanyang kaibigan at housemate na si Padre Jose Burgos noong Pebrero taong 1872, tinuligsa niya ito, bunga nito, hindi siya pinayagang kumuha ng eksamen sa paaralan. Dahil sa nangyari, nagpalit siya at si Jose ng apelyido mula Mercado, patungong Rizal, napilitang huminto sa pag-aaral at bumalik sa Calamba at doon, pinagbawalan siya ng kanyang ama na pag-usapan pa si Padre Burgos. Gayunpaman, ang kanyang humihinog na aktivismo at pagkamuhi sa kawalang hiyaan ng pamahalaan ay ipinamulat niya sa kanyang nakababatang kapatid na si Jose na nooy 11 taong gulang pa lang. Sa loob ng maraming taon, sinuportahan niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Jose sa pag-aaral nito sa Maynila. At hindi lang niya nahimak ang kanyang kapatid na si Jose na mag-aral sa Espanya kundi sinuportahan niya ito sa aspektong pinansyal. Gamit ang kanyang kinikita sa pagsasaka, nagbibigay siya ng sustento kay Jose na nasa Europa, pero naging madalang na ito at bumaba mula 50 pesos hanggang maging 35 pesos na lang dahil sa taas ng rentang sinisingil ng mga frailing Dominikano sa kanilang lupain. Dahil sa kanyang pagtuligsa sa pang-aabuso ng mga frailing Dominikano sa kanilang lupain sa Calamba, napalayas ang pamilyang Rizal at siya naman ay ipinatapon sa Mindoro noong Setyembre taong 1870, kasama ang kanyang mga bayaw dahil sa kanilang pangunguna sa pagpepetisyon laban sa maling pamamalakad ng mga fraile sa Hacienda Calamba. Sinikap rin niyang tustusan ang mga isinusulong ng kilusang propaganda sa Espanya para sa mga reformang panlipunan, kung saan miyembro rin doon ang kanyang kapatid. Gumawa rin siya ng mga gawain upang matustusan ang mga gawain ng kilusang propaganda tulad ng pangangalap ng pondo. Sinuportahan din niya ang pahayagan ng kilusang propaganda, ang Diaryong Tagalog. Habang nakakulong ang kanyang nakababatang kapatid na si Jose sa Fort Santiago noong ika-6 ng Nobyembre taong 1876, siya naman ay inaresto at pinahirapan ng mga Espanyol upang pilitin siyang idawit ang kanyang kapatid sa gawa-gawang krimen, pero hindi niya ito ginawa. Kalaunan, ibinalik siya ng mga Espanyol sa kanyang pamilya sa paniniwalang malapit na siyang mamatay sa mga pambubugbog na kanyang natanggap. Pagkaraang bitayin ang kanyang nakababatang kapatid na si Jose sa Bagong Bayan noong ika-30 ng Disyembre taong 1876, siya ay sumali sa katipunan. Noong Enero taong 1877,
Siya ay sumama kay General Emilio Aguinaldo sa Imus, Cavite at hinirang nito bilang Brigadier General. Sumunod rin siya sa tigil putukan nang lagdaan ang kasunduan sa Biak na Bato noong huling buwan ng taong 1897. Noong ika-31 ng Agosto taong 1898, sumuko sa kanya ang mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna kasama ang iba pang sundalong Espanyol sa Santa Cruz, Laguna. Pagkatapos, siya ay nahalal na kalihim ng pananalapi sa pamahalaang pangkagawaran ng Gitnang Luzon matapos magtipon ang mga rebolusyonaryo sa bundok Puray, Montalban, ngayoy munisipalidad ng Rodriguez, Calaunan. Siya ay pinangalanang military commander ng revolusyonaryong puwersa ng Laguna. Sa digmaang Pilipino-Amerikano, pinamunuan niya ang mga rebolusyonaryo sa Laguna sa edad na 56. Ngunit, noong 1900, siya ay nadakip ng mga Amerikano sa Laguna. Nang mahuli ng mga Amerikano, inalok siya ng posisyon ni Governor William Howard Taft kapalit ng pagsumpa nito ng katapatan sa watawat ng mga Amerikano, ngunit, kanya itong tinanggihan. Pinalaya rin siya kalaunan, at namuhay na lamang ng tahimik at mapayapa bilang magsasakang may lupa sa bayan ng Los Baños, Laguna. Kasama ng kanyang asawa na si Severina Decina at kanilang nag-iisang anak na si Emiliana. Noong ika-29 ng Hunyo taong 1904, pinasinayaan ni Monsignor Evangelista ang pangunguna niya sa pagtatatag ng simbahang Iglesia Filipina Independiente sa Biñan, Laguna. Hanggang sa siya ay bawian ng buhay noong ika-13 ng Abril taong 1930 sa sakit na tuberculosis sa edad na 70. Ang kanyang mga labi ay inilibing sa Manila North Cemetery. Bilang pagkilala sa kanyang kagitingan, ipinangalan sa kanya ang isang base militar sa Calamba noong 1946, bagamat pinalitan ito ng Camp Vicente Lim noong 1951. Noong ika-31 ng Hulyo taong 1972, ang Pambansang Suriang Pangkasaysayan, ngayoy Pambansang Komisyon Pangkasaysayan ng Pilipinas, ay opisyal na idineklara ang bahay ni Pasiano sa Los Baños, Laguna bilang National Historical Shrine. Sa ika-150 taong anibersaryo ng kanyang kapanganakan, noong 2011, ipinangalan sa kanya ang punong himpilan ng Philippine National Police sa Laguna. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.